Ang karugtong ng nakaraan, mula sa isang kastilyo sa kadiliman, habang nagliliparan ang mga paniking ibon sa kalaliman ng gabi, makikita ang kamay na pilit kumakapit sa mga pader sa pag-akyat nito mula sa labas ng tuktok ng tore, parang may mga super turbo na nakasabit sa aking talampakan, at nang makarating ito sa tuktok ng kastilyo ay pinilit nito makaakyat. Ito ay hindi kapani-pani walang bilis ko, damn it. Medyo matagal na rin simula noon nagkaroon ako ng pagkakataong iunat ng kaunti ang mga binti ko. Hinihingal na bulong nito, ngunit ano nga ba ang mga puntos na ito? Kasing laki ba ito ng isang ostrich, bulong nito nang makita ang balahibo ng manok. Agad itong natuwa nang makita nito na hindi nag-iisa ang manok. Kung hindi apat lahat, lalapitan sana ito ngunit nag-alangan ito. Seryoso, baka hindi ko ito mahuli, maswerteng bastard may 3 asawa at walang 3 sisiw. Nagulat pa ito nang mapansin nito ang mga ginto at alahas na nasa ilalim na natatakpan ng tela na nasa paanan ng manok. Hahaha, such amazing kids. Unti-unti lalapitan sana niya ito ngunit parang may isip na napatingin sa kanya ang manok. Agad itong lumipad nang mabilis ikampay ang pakpak nito, na kinagulat niya. Sayang, bulong nito. Napatingin na lang ito sa lumilipad na manok, nakakalipad siya na parang ibon. Kaysa sa ginto bigyan mo na lang kaya ako ng makakain, bulong nito, maya-maya ay napalingon ito, at agad kinuha ang isang malaking itlog. Wow, jackpot, agad itong niyapos na parang ayaw magbigay. Enjoy your meal, mula sa boses. Ang mana ay bahagyang tumaas, ang antas ng pagkapagod ay umaabot sa 0, ang mga pisikal na lakas ay pinahusay, agad ininom nito ang sabaw ng itlog. Pakiramdam ko ay sisubog na ang tiyan ko sa pagkain ng isang itlog. At nagpatuloy ito sa pagkain, habang kumakain ito ay may naulinigan itong boses. Wah, lumingon-lingon ito, hoy, hoy, agad nakarinig ito. Ng mga tunog, ano ang mga tunog na iyon, samantala sa labas ng kastilyo, maririnig ang pagtakbo ng hinahampas na karitela na parang hinahabol ito. Hanggang sa huminto ito sa tapat ng kastilyo, ngayon ay narito na tayo, napakatahimik at parang wala ni isang daga. Ang creepy talaga, sabi ng 2 lalaki. Bumaba pa ang iba at, huwag kayong matakot halina kayo. Opo, kinakabahan sagot ng isang lalaki, opo. Opo, naintindihan po namin, ang mga orcs ay paparating na kailangan na nating pumasok. Naaamoy ko na sila, kapag lumalapit ang mga orcs, nauuna ang kanilang amoy bago ang kanilang tunog. Bulong ng lalaki, maya-maya ay may naulinigan na silang tunog. Pumasok na tayo, oo, ngunit nang lumingon sila sa pinanggalingan naramdaman nila na dumating na ang mga orcs. Kasabay ng mga malalakas na hangin at tunog, Hindi ako makapaniwalang mahuhuli na nila kami. Kabadong bulong ng lalaki, bilisan nyo pumasok na tayong lahat. Mula sa tore nakita ito ng ating bida, habang tinitignan nito ang mga kilos nila. Ang tanong, sino ba sila, mga kaaway ba, o mga kaibigan kaya? Pinagmasdan ng ating bida ang mga mukha nito bawat isa mula sa malayo, ano ba ang nangyayari, bakit kaya natatakot silang lahat, at habang tinitignan ito ay naging palaisipan ito sa ating bida at hindi may pinta ang kanyang mukha. Sa ngayon aatras muna ako, agad itong tumalon sa kabilang palasyo, hindi ko alam kung bakit sila natatakot, kung bakit ganito ang pakiramdam ko, muli itong tumalon sa kabilang bubong. Pero base sa kanilang aura, ay hindi biro ang pinapalabas nito, muli itong tumalon, dapat ang assassin ay hindi magkakaroon ng pagkakataon, bulong ng ating bida, mula sa bakuran ng kastilyo ay nagtipon-tipong ang mga nakakalesa, kailangan makarating tayo sa loob ng kuta, ang mga orcs ay maaaring makapasok sa kastilyo, kumilos ang mga ito para pumasok, mula sa bahagyang nakabukas na tarankahan, at agad itong sumara ng ubod ng lakas, na ikinagulat ng mga ito. Ang gate ng kastilyo ay biglang samarado. Ano ang sinabi mo? Bigla itong sumara mula sa loob. Takot na sabi nito, sino ba ang mga nilalang na ito sa mundo? Demonyo ba? Maaaring ito ay mga demonyo, bulong ng matandang lalaki. Tallman, anong gagawin natin ngayon? Gigil na napailing ang lalaking si Tallman. Maya-maya ay biglang nagsigawan ng iba, hindi, narito na sila. Ang mga mandirigmang orcs, hindi, wala nang pag-asa pa sa labas.
Nakita nito ang mga itim na usok na palapit ng palapit sa kanila, agad itong sumigaw sa tapat ng pinto, at hindi na nagdalawang isip pa, kung sino ka man nasa loob, sa ngayon hindi ang demonyo ang isyo, bulong ni Tallman, kami ay mula sa itaas na hanay ng mga escort ng mersenaryo, siguradong hahabulin kami, kaya pakiusap buksan mo na ang pinto, nandyan ka ba, pakiusap, sigaw ng lalaki, bigla naman napatingala ang kasama nito. Doon sa itaas, itinuro ito ng daliri. May tao sa loob, agad tumingala ang mga ito. Nakita nila ang ating bida na nakatayo sa tore. Na nag-aapoy ang aura nito mula sa likod, isang wizard. Sigaw ng mga nasa ibaba, ano daw, wizard? Bulong ng ating bida, sino ka Ginoo? Agad lumakas ang tunog ng orcs. Bigla natakot ang isang lalaki, agad itong lumuhad pakiusap Panginoon. Kasalukuyan kaming hinahabol ng mga orcs, buong kababaang loob naming hinihiling ang kaligtasan sa ngalan ng mahabaging Diyosa na si Erika. Bakit nila ako tinatawag na Diyos, kahit na hindi ko alam kung ano ang sumusunod sa loob ng mga karwahe ng mga mersenaryo, ang ibig sabihin lang ay may mga kasamang pera. At kailangan ko rin kayo, mayroon akong katanungan na gusto kong malaman. Bulong ng ating bida, maya-maya ay sumigaw ito. Kayo ay nagkasala sa kastilyong tinitirhan ng Panginoon. Naintindihan mo ba ang krimen na iyon? Patawad Panginoon, hindi namin namalayang ang iyong presensya. Sa sandaling makatakas tayo sa krisis, na ito sa pangalan ng tipan na Diyos ng Daiso. Mag-aalok kami ng maangkap na kabayaran para sa iyo at sa iyong teritoryo, sabi ng matandang lalaki, my foot Daiso such a friendly name, bulong nito. Muling nagsalita ang boses, ang dark na mana ang ibinigay sa iyo na tumawag sa pangalan ng Diyos, pilit na tumawa ang ating bida, para sa iyong presensya, muling sabi ng boses, ang panahon ng proteksyon ng baguhan ay na-expired na, muling nagsalita ang boses, umalis na ang tagapag-alaga ng Diyos. Muling pahabol ng boses, agad na inis ang ating bida at kinausap nito ang boses. Sinasabi mo bang baguhan ako? Sino ba ang tinutukoy mo na nagprotekta kanino at kailan? Pasiga nito sabi, at ano ito tungkol sa tagapag-alaga ng Diyos, bulong nito, maya-maya ay unti-unti napalingon ito sa mga manok, teka ano ba yun sinasabi mong lalaking guardian, napalaki ang mata nito at napanganga nitong sigaw, at napatitig ito sa manok, so, ikaw pala yan, pinoprotektahan mo ako sa lahat ng oras, muling nagsalita ang boses, nakakuha ka ng dark mana points, then ano ba ang tungkol sa mga itlog ng hinaharap? Sigaw nitong muling nagsalita ang boses, nakatanggap ka ng karagdagang bonus ng dark mana points, samantala, mula sa ibaba ng kinatatayuan ng ating bida dumilim ang bahaging nasa harapan ng sumugod na mga orcs, nag-iyakan naman ang iba na nasa isang tabi, pakiusap iligtas mo kami, Panginoon ko, sabi ng isang lalaki. Sa ngalan ng mga Diyos nakikiusap ako na tanggapin mo ang kasunduan. Sigaw ng mga nasa baba, pumasok kayo, agad natuwa ang mga ito. Simulan natin sa pagbukas ng pinto gamit ang mana ko. Bulong ng ating bida, maya-maya ay unti-unti bumukas ang tarankahan. At kahit nagumanap ako bilang isang lord at gatekeeper ng sabay-sabay, ay busy talaga ako, at agad pumasok ang mga karuwahe, pumasok ito sa madilim na kastilyo. Habang nakatayo ang malalaking estatwa na inaagyo, agad humakbang ang mga tao, at nagtipon sa harapan ng ating bida, tinignan ito ng ating bida, may mas malaki pa ba sa inaakala ko, ngunit ang kanilang mga espresyon, bulong ng ating bida. Pero, bakit ganyan ang itsura nila, habang napansin nito na parang takot na nangigigil ang mga ito na para bang natatae. Habang nakatayo ang ating bida na nakasalikop ang mga braso nito, pinagmamasdan nito ang mga mukha nila. Ano ba ito, kakaibang espresyon ang mga mukha nila? Bakit ganon sila, ang amoy na nanggaling sa kanila, ang baho galing ba yun sa mga brat na yan? Bulong ng ating bida, maya-maya ay bahagyang ngumiti ang ating bida at maligayang pagdating sa kastilyo, ako nga pala si Sir Daniel Jiang ang kabalyerong pumalit sa kastilyong ito. Pakilala ng ating bida, tumugon naman ang mga nasa harapan niya. Isang karangalan na makilala ka, ako si Jerome ang pinuno ng Yobs mersenaryo ng grupong ito. At ako naman si Tallman ang pinuno ng mersenaryo ng Tallman. Maaaring hindi payagan ng konsensya ko bilang isang kabalyero,
na pumikit man lang ako at sa mga oras na nahihirapan kayo. Bahagyang napatigagal ang dalawang lalaki at hindi na nakakibo pa. Ang sabi mo Jerome, tama ba? Opo Panginoon ko. Ako po ay si Jerome ang mangangalakal, alam nyo, hindi talaga ako Panginoon. Isa lang akong independent na kabalyero. Ano, independent na kabalyero? Note, ang mga independent ay retirees na bumalik sa posisyon ng mga independent na engineer. Ang pagkuha sa isang walang laman na kastilyo ito lang ang kailangan para sa isang kabalyero upang maging Panginoon. Sabi ng matandang si Jerome, pero bakit ganyan ang espresyon ng mukha ng mga brats na ito? Nakasimangot na bulong ng ating bida, agad napaisip ito at maaaring ito ay, napansin nito na parang nanginginig ang mga ito sa takot. Natatakot ba sila sa akin, pero bakit ganyan silang lahat? Halatang mas natatakot silang lahat kaysa sa akin, muling bulong nito, no way hindi ba siya demonyo diba? Sabi sa isipan ng tatlo, what the hell is he? May gusto lang akong itanong, sige po, ano po iyon, mas mabuti kung sasagutin nyo ito ng tama. Seryoso ako, kinakabahan na nakinig ang mga ito, at takot magkamali, kailan tayo maghahapunan, gabi na kasi at sa tingin ko oras na para kumain, ano, hapunan, gulat na sagot ng mga ito, tama kayo hapunan. Isang masaganang pagkain ng tinapay na puno ng carbohydrates at gluten at chewy na karne na puno ng protina. At ganyang hapunan, nakangiti nitong paliwanag. Hindi mga nagsikibo ang mga ito, nakatingin lang ito sa ating bida na tila pinag-aralan ang kilos nito at ang malaking katanungan nila, kung bakit hindi ito natatakot, mula sa labas ng kastilyo sa kabilugan ng buwan na nagsisilbing liwanag sa gabi, ang ilan mga bantay na naiwan sa bakuran ng kastilyo na nagsisilbing tagatingin, ay tinamaan ng mga palaso, mula sa orcs na handang pumatay, Panginoon ko may ibang nakapasok sa kastilyo, sigaw ng lalaki. Oo. Nakikita ko, habang abala ito sa pagkain na nasa kanyang harapan habang ang dalawang kamay ay kaliwat kanan ang subo nito. Huwag mo akong kausapin habang ako'y kumakain, ha? Gaano na ba katagal mula noon nagkaroon ng carbohydrates na ganito? Bulong nito, habang panay ang daplis ng mga palaso sa kanyang tabi ay tuloy pa rin ang pagkain nito. Sobrang sarap, babaliwalaing na lang ba nating ang sitwasyon na ito? Sabi ng isang lalaki na napansin ang ating bida, hindi naman siya bastard, sagot ng isang lalaki, at nang matapos kumain ito, ay agad itong tumayo. Sa wakas pakiramdam ko ay busog na ako, habang hawak nito ang kanyang tiyan. Agad itong kumilos at tumalon ito sa kabilang kastilyo. Wow, napuno na ako ng enerhiya, at muli itong tumalon sa kabila. Sige, kukunin ko na silang lahat, at muli ay may mga tinamaan na naman ng pana mula sa itaas. At agad bumulusok ito pababa, nagtawanan naman ang mga orcs. Ang mga hayop na orcs na iyon, mula sa kabilang kastilyo sa tuktok ng tore. Habang hawak nito ang isang pana, itinaas nito ang pana at isinentro ito, mga kasuklam-suklam na nilalang, lumayas kayo, ang duduminyong baboy, agad pinakawalan ang palaso ng pana, lumipad ang palaso at tinamaan ang orcs mula sa likod, umungol ito ng ubod ng lakas, muling lumabas ang boses, napatay mo ang nagwawalang orc warrior at nakakuha ka ng mga puntos ng karanasan, nakakuha ka ng mana points. Patuwad na bumaksak ang patay na orc, nag-leveled up ka na, muling sabi ng boses. Nananglaki ang mata ng ating bida, sa narinig na sinabi ng boses. Ang mga Diyos ay nagagalak sa pagpatay mo sa mga orc. Muling sabi ng boses, mahirap mag-level up, kapag pumatay ng isang orc. Ang antas ng pag-asa ng system ay papalapit na sa kritikal na pintuan. Habang pinakikinggan ang boses ay may biglang sumulpot na palaso ng pana sa kanyang mukha. Dumaplis ito kaya hindi nataman ang mukha nito. Agad nagpalit ng timpla ng mukha ng ating bida, nainis ito at agad sumigaw ito dahil sa kamuntikan na itong matamaan. Oo, tama na, ihahatid ko na kayo ngayon mga gago kayo. Nilagyan nito ng 3 palaso ang pana at agad pinakawalan ito. Mamatay kayo, habang ang mga orcs ay kasalukuyan hamahalakhak. Ay agad tumama sa kanila ang mga palaso na sinundan ng paulit-ulit na pagpana. Muling nagsalita ang boses, ang mga orcs ay malinis na tinamaan sa noo. Gulat naman ang mga gwardiya, at hindi makapaniwala. Natamaan mo ang mga orcs sa mismong puso, sabi ng boses.
At muling nagpaulan ng palaso ng pana ang ating bida. Saksi ang buwan sa sunod-sunod na pagpana nito. Nakakuha ka ng mga puntos ng karanasan, nagdulot ka ng critical sa isang orc. Muling sabi ng boses, hahaha, mamatay kayong lahat. Sigaw nito habang patuloy ang pagpana nito sa mga orcs, ang mga puntos ng karanasan ay nagdoble. Muling sabi ng boses, makikita ang mga orc, habang papasugod ito ay hindi ito makalapit pa. Dahil sa bawat sugod nito ay mga palaso ng pana ang tumatama sa kanilang noo, puso, dibdib, braso, paa at ulo, na halos hindi makalapit. Malalakas ang mga ungol na sigaw nito, habang ang liwanag na nagmumula sa buwan ay nabalutan ng mga nagtalsikan ng mga dugo mula sa halimaw na orc. Nakakuha ka ng maraming mana points, muling sabi ng boses. At nang tumigil ang ating bida sa pagpana, at makikita sa labas ng bakuran ng kastilyo ang napakaraming at walang buhay na orc. Gulat na gulat at hindi makapaniwala ang matandang lalaki na si Jerome at ang lalaking si Tallman. Wow, nakakamangha ito, napatingin naman ang ating bida mula sa kanyang ibaba ang dalawang lalaki na gulat na nag-uusap. Nakaya niya mag-isang talunin ang maraming orc na ito. Bulong ng lalaki, agad itong tumingala sa pinakatore ng kastilyo na kung saan naroon ang ating bida. Sino siya sa lupang ito? Bulong muli ng lalaki, muling nagsalita ang boses, nakatanggap ka ng mga pera ng puntos bilang gantimpala para sa iyong pagrespeto mula sa mga tao, nakakuha ka ng malaking halaga ng mana points, gusto ko nang pumunta sa assassin ngayon din, at ipakita sa kanya ang lasa ng aking mga palaso, sabi ng ating bida, nag-leveled up ka na. Sabi muli ng boses, nakamit ko ang isang mahirap na antas ng 2 beses ngayon. Habang papalapit ang mga ito sa ating bida, may hawak ito na tila ba nasa sako. Maraming salamat Panginoon, sana ay tanggapin niyo ito aming munting regalo. Ha? Ano ba ang mga iyan? Ito po ang halaga na kabayaran namin para sa pagliligtas ng aming mga buhay. Ang halaga ng inyong buhay, ito ba ay mga gold coins? Sabi ng ating bida, opo. Tama po kayo, at ito ang lahat ng ginto na mayroon kami, at bibigyan ka rin namin ng balat ng orc Panginoon. Well, kahit anong sabihin nyo, ha? Ano po, nagtatakang sagot ng dalawang lalaki. Bukod ba dito may iba pa ba, kahit ano, katulad po ng ano? Alam nyo ang ibig kong sabihin, come on, nagtataka naman ang dalawang gwardiya. Na hindi nito maintindihan ang tinutukoy ng ating bida. Napaisip ang ating bida at bumulong ito sa isipan. Sa halip na mga walang kwentang gold coins, bulong nito. Bakit hindi na lang kaya masarap na pagkain? Oh, ang ibig mong sabihin, tama iyan, at yun nga, patawad Panginoon, pero, walang magic na bato sa amin karwahe, magic stone, ano bang sinasabi mo? Lumingon ito at tinawag ang isang may edad na lalaki, Jerome na mangangalakal, ano po iyon Panginoon? Ano ba ang nasa karwahe? Ano po ba ang naisip nyo sa karwahe? Gulat na nagtataka ang matanda na si Jerome. Ano ba ang nasa loob ng karwahe? Tanong ng ating bida, ano? Ang karwahe, kulit nito, sa tingin ko ay may mahalagang bagay sa loob, bulong ng ating bida. Panginoon, ang aming karwahe ay naglalaman ng. Kung makukuha ko ito ng libre, mag-iipon lang ako ng dark mana points. Bulong ng ating bida, hey, joke lang, joke lang. Bakit ka ba nagulat? Hindi ko naman ito nanakawin, na hinawakan pa ng ating bida ang lalaki sa balikat, kailangan muna natin magtiwala, bulong nito, ang bangkay ng mga orc at ang mga amoy nito ay hindi ka nais-nais, palagay ko dapat na natin silang ilibing, maghuhukay na ba ako? Ano po, Panginoon, bakit? Sinusubukan ko lang naman maghukay sa sarili kong lupa, may problema ba? Wala po. Maya-maya ay makikitang naghuhukay ng lupa ang mga duwende na tinawag ng ating bida. Wow, isa akong espiritu. Pinatawag mo kami, ikaw ay karapat-dapat na isang espiritu master. Ito ay hindi ka panipaniwala, isang spirit master, sigaw ng mga lalaking gwardiya, at ang mga ito ay may isang kamanghamanghang bilis. Kapitan Tallman, isaayos mo ang iyong mga gwardiya. Ano po, napatingin ito na parang nag-iisip muna at maya-maya, opo, Panginoon, masusunod po, Jerome, ano po yun Panginoon? Ngumiti ito at, ako na ang bahala sa hapunan natin ngayong gabi, syempre dapat dala mo yung mga ingredients, ikaw po Panginoon mismo ang magluluto ng ating hapunan,
Bakit, may problema ba? Nako, hindi po, ito po ay isang karangalan aming Panginoon. Okay, everyone, salamat sa pagsusumikap nyo. Agad tumalikod ito at ikinaway pa ang kanang kamay. Hindi siya isang demonyo, di ba? Malamang hindi. Mahinang pag-uusap ng dalawang lalaki, na si Jerome at Tallman. Isang espiritong kabalyero na ginagamit ang mana points. At dapat tayo maging maingat sa ngayon, naintindihan ko, siguraduhin mo lang na balaan ang mga mersenaryo, lalo na tungkol sa hapunan, basta huwag mo na lang kainin kung ano man ang ibibigay nito sa iyo. At nang sumapit ang gabi, kasalukuyan nagluluto ang ating bida, habang nakahanay sa lamesa ang mga gwardiya tulad ng sinabi ng ating bida kay Tallman. Habang pinapanood ito ng mga gwardiya, nakikita at naamoy nito ang masarap na putahe na niluluto ng ating bida. Maya-maya ay inihain na ito, agad naman nagulat ito at natakam sa mga inihandang pagkain sa lamesa. Kahit si Jerome at si Tallman ay napanganga sa sarap ng putahe, ang amoy na iyon pinapatay ako sa sarap. Jerome, may alak ka ba sa karwahe? Ano, inilabas ng ating bida ang gintong coins sa maliit na balutan. Alam kong hindi ito libre kaya babayaran ko ito. Ilabas mo ang bariles ng alak. Ah, opo, agad tumawag ito ng gwardiya at luman. Dalhan mo ako ng isang bariles ng alak, o kahit 3. Opo, naintindihan ko, at nang makakuha ito ay agad nagsalin ang ating bida sa isang kopeta. Agad uminom ito nang matapos maglagay sa baso. Masarap ang alak, ang kalidad ay disente, at ang lasa ay nanunuot at medyo mabibigkas. Hindi pa katagalan ang edad ng alak, pero masasabi ko na masarap pa rin. Maya-maya ay isinalin ng ating bida ang mga laman bote ng red wine sa isang malaking palanggana. Matapos ay hinigop ito na parang sabaw. Nako, hindi mo naman iinumin lahat iyan, di ba? Ngunit nang hindi ito nakontento ay itinaas na ang malaking palanggana at ininom na ito ng tuluyan. Ano bang ginagawa mo? Napanganga naman ang mga kasama nito, at nang maubos ang alak ay, napakasarap, sobrang sarap, hindi ba kayo lahat kumakain? Dahil ang Panginoon ay bukas palad na tinatrato kayo ng maayos at upang ipagdiwang ng pagkatalo ng mga orcs. Bakit mo ba kami pinapahirapan ng ganito? Bulong ng lalaki. Ikaw si Tallman, di ba? Opo, Panginoon, kumuha ito ng pagkain at subukan mo ito tikman. Napalaki ang mata nito at hindi alam kung paano ito tatanggihan. Hindi ito lason. Hindi ba dapat gusto mo kung ano ang ibinigay sa iyo ng mga Panginoon? Panginoon, hindi po sa ganun. Ang itsura po niya ay, hindi na natapos ang sinasabi nito, nagulat ito na agad isinubo ng ating bida ang hawak na pagkain nito. Napatingin ito habang nginunguya. How is it? Is it good? Agad napaluha si Tallman. Mukhang sobrang sarap. Bulong nito. Ngayon ay uminom tayo. Mukha naman magiging ligtas tayo ngayong gabi. Agad naman sumunod si Tallman, uminom din ito. Na ikinalingon ni Jerome. Agad binaba ang lagayan ng maubos ang alak. Panginoon ko, ako ay lubos na may paggalang sa iyo. Talaga ba? Kung ganoon mag-inuman pa tayo, Panginoon. Sigaw ni Tallman na gusto nitong tumanggi, ngunit hindi na nagpaawat pa ang mga gwardiya. Agad nilantakan ang mga pagkain at ininom ang mga alak. Nagulat naman si Jerome nang hindi na nito maawat pa, dahil kinakabahan ito na baka patibong ito at wala nang matirang buhay sa kanila. Pero napansing ito ng ating bida. Jerome, ano pa ang ginagawa mo? Ayaw mo bang uminom ng alak? At hindi na nag-isip pa ng kung ano-ano ang matandang lalaki. Lumipas ang ilang araw, kumakain at umiinom ng ilang araw. Panginoon, nag-enjoy po kami sa pagkain. Maraming salamat po. Ipinagpalit ko ang walang kwentong gold coins para sa mga sakay mula sa karwahe ni Jerome, at ang karwahe ay puno ng lahat ng uri ng mga bagay. Alak, harina, pampalasa, balat, asin, tela, pinatuyong karne, at prutas, buto, at marami pa. Gusto ko ang mga bagay at higit sa ano paman, at kung mayroon kayong anumang sirang armas, dalhin nyo rin, at aayusin ko silang lahat ngayon. Ano po, kaya nyo ba talagang ayusin ito ng sarili nyo, Panginoon? Hahaha, ginawa ko na lahat iyan. Agad pinakita ng ating bida ang iba't ibang uri ng armas na ginawa niya. Panginoon, nakakamangha ka talaga, wala kang hindi mo kayang gawin, dahil libre ito. Huwag kang mag-atubiling dalhin ang mga ito nang walang pag-aalinlangan. Opo, naintindihan po namin. Muling nagsalita ang boses, nakakuha ka ng mana points, at kumita ako ng maraming puntos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga mersenaryo na nasugatang ng mga orc.
at ang mababang antas ng kakayahan sa pagpapagaling na iniregalo ng santong nakakapagpagaling ng Arsyo ay tunay at hindi kapani-paniwala. Medyo matagal na ako dito pero, agad nalungkot ito nang maalala si Vivian. Hindi ko man lang maitago ang pag-aalala ko kay Vivian. Nagpapanggap lang akong walang pakialam, at ang tanging magagawa ko ngayon ay magpagaling at upang mangolekta ng mga bumalik na puntos. Sige patient, ngayon ay bibigyan kita ng isang shot sa puwit. Agad natakot ang pasyente nang makita ang iniksyon na hawak ng ating bida. Kailangan mauna ang pasyente, bulong nito. Maya-maya ay may tumatakbo ng mabilis ang mga hakbang nito. Panginoon, sigaw nito, na ikinagulat niya. Bakit ano ba ang nangyari? Ito po ay, sumagot ka ng mabilis, huwag mong sabihin, ang orcs, na naman ba muli, sabi ni Jerome, ano bang nangyayari? Lumusob na naman ba ang mga orcs? Sigaw ng ating bida, ito po ay mga dayo, damaksa po ng mga dayo, ano, mga dayo, ulit ng ating bida.